Kayamanan, kasikatan, kapangyarihan, lahat ng ito ay na kay Gold Roger na, ang tinaguriang hari ng mga pirata. Pero ngayon siya ay nakatali ang mga kamay at nakaluhod sa harap ng maraming tao habang binabantayan ng dalawang kawal na may hawak na mahabang espada. Ilang sandali na lang ay papatayin na ang hari ng mga pirata. Ngunit bago mamatay si Gold Roger ay isinigaw niya sa mga tao na iniwan niya sa isang lugar ang kanyang kayamanan. Sa kanila na daw ito kung makikita nila ito. Naghiyawan ang mga tao sa kanilang narinig. Ang huling salita ni Gold Roger ay naging hamon at nagbigay inspirasyon sa mga tao upang maglakbay sa karagatan at halughugin ang buong mundo para hanapin ang kanyang iniwang kayamanan. At ngayon ay ating masasaksihan ang makasaysayang panahon ng mga pirata. Makalipas ang ilang taon, sa isang maliit at tahimik na bayan sa tabi ng dagat ay may dumaong na barko ng mga pirata. May 1 taon na din mula nang gawin nilang istasyon ng bayan. Isang araw, habang ang hangin ay umiihip mula sa silangan, may isang batang nagpunta sa nakadaong na pirate ship at ito'y tumayo sa ulo ng barko. Matikas ang tayo ng bata at may hawak pa itong maliit na patalim. Ang batang ito ay si Monkey D. Luffy. Nabubwisit na ako sa inyo. Sa gagawin ko ngayon, siguradong siseryosohin niyo na ako. Pagalit na sigaw ni Luffy sa mga pirata. Nakita siya ng isang pirata at sinabing gawin na daw niya kung ano man yung gusto niyang gawin. At biglang sinaksak ni Luffy ang ilalim ng kanyang kaliwang mata. Napahiyaw ito sa sakit. Napasigaw at nagulat din ang mga pirata sa kalokohang ginawa ni Luffy. Pero ginawa niya pala to para ipakita sa mga pirata ang kanyang katapangan. Makalipas ang ilang saglit, nagpunta ang mga pirata kasama si Luffy sa Party's Bar at dito nila pinagdiwang ang kalokohan at katapangang ginawa ni Luffy. Inuman, kantahan, agawan ng pagkain, konting awayan, ganyang magsaya ang mga pirata. Matapos gamutin ang sugat ni Luffy ay maluha-luha nitong sinabi na hindi naman daw masakit yung ginawa niya. Nang marinig siya ng piratang nakasuot ng straw hat, pinagalitan siya nito at sinabing huwag na niyang uulitin yung ganong kalokohan. Gusto kong maging pirata. Hindi ako takot masaktan, kaya isama niyo na ako sa susunod niyong paglalakbay, sabi ni Luffy sa piratang nakasuot ng straw hat. Ngunit binara naman siya nito at sinabing imposible siyang maging pirata dahil hindi siya marunong lumangoy. Ang lalaking pula ang buhok na may suot na straw hat ay ang kapitan ng mga pirata na si Red-Haired Shanks. Humarap si Luffy kay Shanks at sinabi nito na kung hindi naman daw siya malalaglag sa dagat, hindi na importante kung hindi siya nakakalangoy. Mayabang din niyang sinabi na magaling siyang mandirigma at ang suntok daw niya kasing lakas ng baril pag tumama. Pero si Shanks naman hindi naniniwala sa pinagsasasabi ng bata, kaya si Luffy asar na asar sa kanya. Nakita ng ibang pirata ang pagkainis ni Luffy, kaya't sinabihan nila to na relax lang, enjoy lang, dahil ang buhay daw ng mga pirata dapat palaging masaya. Sabi naman ng isang pirata, ang dagat daw ay napakalawak, kaya madaming islang pwedeng puntahan at saliksikin. Pero ang higit sa lahat, ang pinakagusto daw nila, ang pagiging isang pirata ay may kalayaan. Tuwang-tuwa si Luffy sa mga narinig niya. Si Shanks naman, sinabihan yung kanyang mga kasama na huwag kung ano-anong sinasabi sa bata. Pero sumagot yung matabang pirata na totoo naman daw yung mga sinasabi nila. Pinilit naman ng isang pirata si Shanks na isama si Luffy kahit isang beses lang daw. Sumagot si Shanks na pwede naman daw siyang isama basta may isang maiiwan sa kanila. At biglang iniwan ng mga pirata sa ere si Luffy. Naasar tuloy ito dahil akala niya kakampi niya ang mga pirata pero hindi pala. Sabi ni Shanks masyado pa daw bata si Luffy kaya hindi pa siya pwedeng sumama. Siguro after 10 years baka pwede na. Galit namang sumagot si Luffy na hindi na daw siya bata. Biglang inalok ni Shanks si Luffy ng gatas. Uminom daw muna siya para hindi na masyadong sumama yung loob niya. Masaya namang kinuha at ininom ni Luffy ang gatas pero bigla siyang pinagtawanan ni Shanks. Sabay-sabing ang mga totoong pirata daw hindi iinom ng gatas. Buisit na buisit si Luffy sa pang-asar sa kanya ni Shanks kaya iniwan na niya to. Pero may biglang tumawag sa kanya na nagyoyosing pirata. Pinaliwanag niya kay Luffy na ginagawa lang daw ni Shanks kung ano ang makakabuti para sa kanila. Ang kaligtasan daw kasi ng buong grupo ay nakasalalay sa kanilang kapitan. Dagdag pa nito na hindi lang puro laro at saya ang pagiging isang pirata. Madami din silang mahihirap na ginagawa. Sinabi din nito na hindi naman sa gustong sirain ni Shanks ang pangarap niya maging isang pirata. Alam na alam daw ng kapitan kung gaano kapanganib ang paglalayag sa dagat. Anumang oras, pwede kang mamatay. Ayaw namang maniwala ni Luffy sa mga sinasabi ng nagyoyosing pirata dahil sa tuwing makikita daw siya ni Shanks, palagi siya nitong pinagtitripan. Lumapit
Lumapit si Makino, ang may-ari ng bar, kila Shanks at Luffy at tinanong niya si Luffy kung gusto daw nitong kumain. Sumagot naman si Luffy ng oo, pero ilista na lang daw muna ni Makino ang kanyang kakainin sa usapan nilang treasure tab. Narinig to ni Shanks at sinabi niya kay Luffy na huwag niyang dayain si Makino sa pagbabayad. Sumagot naman si Luffy na kapag naging pirata daw siya at nakaipon ng maraming kayamanan, babalikan niya si Makino para bayaran lahat ng kanyang utang. Natuwa naman si Makino nang marinig ang sinabi ni Luffy. Habang kumakain si Luffy at Shanks, tinanong ni Luffy kung hanggang kailan daw ba sila mamamalagi sa bayan. Sumagot naman si Shanks na dahil may 1 taon na din nilang ginagawang istasyon ng bayan, siguro mga 2 o 3 mabilisang paglalakbay na lang daw at aalis na sila at tutungong Hilaga. Napaisip si Luffy sa sinabi ni Shanks at sinabi nitong, sa tingin ko marunong na akong maglangoy bago kayo umalis. Sumagot naman si Shanks at sinabi nitong, ayos yan bata, gawin mo lang kung anong gusto mo. Sa kalagitnaan ng kasiyahan ay biglang may sumipa sa pinto ng bar mula sa labas. Nasira at tumalsik ang pinto kaya't natahimik ang lahat. Napatingin ang mga pirata sa pintuan, inabangan nila kung sino ang papasok. Isang lalaking nakapula ng damit na maraming kasama ang pumasok sa bar. Pinagmamasdan ng lalaking nakapulang mga pirata habang papunta ito sa bar counter at sabay sabi niyang, "Ha! Ganito pala ang tsura ng mga pirata, mga mukhang gunggong." Kahit narinig ang panglalait, tahimik lang na pinagmamasdan ng mga pirata ang mga bagong salta. Si Luffy din na habang kumakain ng prutas ay nagtataka kung sino ba tong lalaking nakapula. Pagdating ng lalaking nakapula sa bar counter kung saan nakaupo si Luffy at Shanks, sinabi nitong sila ay mga mountain bandits. "Huwag kayong matakot, hindi kami nagpunta dito para manggulo. Gusto lang namin bumili ng alak at siguro manakit ng makilan-ngilan." Ang pangalan ng leader ng mountain bandits ay si Higuma. Humingi ng pasensya si Makino kay Higuma at sinabi niyang wala na siyang alak na tinda. Nagtaka naman si Higuma at pang-asar niyang tinanong si Makino kung ba't yung mga pirata may ininom. Ano yun? Fruit juice? Sinagot naman siya ni Makino na huling alak na pala yung binigay niya sa mga pirata kaya wala nang natira. Narinig to ni Shanks at sinabi niyang totoong naubos na nilang lahat ng alak. At dahil medyo nakonsensya si Shanks, kinausap niya si Higuma. Pasensya na ha. Nainom na namin lahat ng alak dito pero heto, may isang boteng alak pa ako na hindi nabubuksan. Sa'yo na lang to. Tinitigan saglit ni Higuma si Shanks na parang kinikilatis niya to sabay kinuha niya yung boteng inaalok sa kanya at bigla niyang hinampas ito kay Shanks. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Higuma. Nilalait mo ba ako? Di kasya sa akin yung isang bote, piratang gunggong. Kilala mo ba kung sinong kausap mo? Alam mo bang 8 milyon ang pabuya sa ulo ko? Tuloy lang ang litanya ng mayabang ni si Higuma. Marami na daw siyang napatay, lalo na yung mga pasaway. Tinakot niya din ang kapitan at sinabing, kung mahal mo pa yung buhay mo, umalis ka na dito at huwag ka na magpapakita sa akin ha. Ngunit parang si Shanks ay walang pakialam, parang di napukpok ng bote, walang kaagam-agam. Hindi niya pinansin ang ginawa at mga sinabi ni Higuma sa kanya. Yumuko si Shanks at pinulot ang mga basag na bote. Humingi din siya ng pasensya kay Makino sa mga naging kalat. Sinabi nitong abutan siya ng panglampaso para malinis niya ang sahig. Naasar si Higuma sa naging asal ni Shanks kaya hinugot nito ang kanyang espada at hinampas ang mga bote at plato sa bar counter. Gusto mo palang maglinis ha? O yan, mas madami ka na kayong lilinisin. Pang-asar na sabi ni Higuma kay Shanks na napaupo sa sahig. Hindi kumilos ang kapitan at ito'y nanatiling nakaupo hanggang ang grupo ni Higuma nagpasya ng umalis. Ang ibang mga piratay nanatili ding nakaupo habang pinagmamasdan ng paglabas ng mga bandido. Kahit sinabi ni Higumang duwag ang mga ito, ni isa walang gumalaw sa mga pirata. Pag-alis ng mga bandido, pinuntahan ni Makino si Shanks at tinanong niya kung siya ayos lang daw ba. Sumagot naman ang kapitan, okay lang ako Makino, hindi naman ako nasaktan. Habang nakaupo pa din sa sahig ay napabuntong hininga si Shanks na parang nawalan ng problema at bigla siyang pinagtawanan ng mga kasama niyang pirata. Humagakgak na din ang tawa si Shanks. Pero si Luffy hindi masaya sa nangyari. Sa tingin mo ba nakakatuwa yun? Pinagmukha kanyang mahina Shanks. Ba't di ka man lang lumaban? Nilalait-lait ka na, tawa ka pa ng tawa. Nakakahiya kang pirata. Mahinahon namang sinagot ni Shanks si Luffy. Paglaki mo Luffy, baka maintindihan mo din. Sa maliliit na bagay, hindi kailangang makipag-away. Lalo lang nainis si Luffy sa sinabi ni Shanks kaya iniwan niya na to. Pero biglang hinawakan ni Shanks ang kamay niya para siya'y pigilan at nagulat ang lahat dahil ang braso ni Luffy biglang humaba, biglang nabinat. Hindi makapaniwala si Shanks at ang mga pirata sa kanilang nakita. Si Luffy kabadong-kabado din sa nangyari sa kamay niya. Kinuha ng matabang pirata ang isang kahon at pagtingin nito sa loob ay nakita niyang wala tong laman. Nagtaka ang mga pirata kung bakit wala sa loob ng kahon ang Gomu Gomu no Mi na ninakaw nila sa kalabang pirata. Lumapit ang
isang matabang pirata na may pinapakitang larawan kay Luffy at siya'y tinanong, Luffy, may kinain ka bang ganitong prutas? Sumagot naman si Luffy na meron nga siyang nakain ganong prutas. Biglang lumapit si Shanks kay Luffy at pagalit na sinabing Gomu Gomu no Mi ang kanyang kinain. Ito pala isang devil fruit na sikretong kayamanan ng karagatan. Pinaliwanag ni Shanks na kapag nakain mo ang Gomu Gomu no Mi, magiging parang goma ang katawan mo pero hindi ka na makakalangoy habang buhay. Laglag ang panga ni Luffy sa kanyang narinig. Makalipas ang ilang araw, si Luffy ay masayang nagpunta sa bayan para mamili ng isda. Tinanong siya ng nagtitinda ng isda kung ba't nasa good mood siya ngayon kahit na hindi siya sinama ng mga pirata nung umalis ang mga ito. Sinabi naman ni Luffy na masaya siya dahil nakakain siya ng Gomu Gomu no Mi. Pinasikat niya pa sa nagtitinda na nabibinat na yung katawan niya. Nakita ng mayor si Luffy habang ito'y namimili at siya'y pinagsabihang huwag niya na ang pangaraping maging pirata. Makakasama lang daw to sa imahe ng kanilang bayan. Tinakpan ni Luffy ang kanyang tenga para di marinig ang pangaral ng mayor. Matapos mamili, nagpunta si Luffy sa party's bar para magmerienda. Walang ibang tao sa bar kundi silang dalawa lang ni Makino. Habang umiinom ng juice si Luffy sa bar counter ay natanong siya ni Makino kung namimiss daw ba niya si Shanks. Matagal-tagal na din palang wala ang mga pirata. Sumagot naman si Luffy na hindi ko namimiss yung mga yun. Nakakahiya sila. Akala ko pa naman matatapang, mga duwag naman pala. Sinabi naman ni Makino sa kanya, talaga ba Luffy? Ang alam ko kasi, minsan ang pagpipigil sa sarili na makipaglaban ay tanda ng katapangan, hindi ng kahinaan. Naaasar namang sumagot si Luffy ng, hindi ganun yun. Ang tunay na lalaki, dapat marunong ipagtanggol ang kanyang sarili. Anumang oras, anumang pangyayari. Nangiti na lang si Makino sa mga pinagsasasabi ni Luffy. Habang nagkukwentuhan ng dalawa ay biglang bumukas ang pinto ng bar. Napatingin ng dalawa kung sino ang pumasok at nagulat sila nang makita nila ang grupo ni Higuma. Ang mga bandido pala ay napadaan sa kanilang bayan at nagkayaya ang uminom. Pagpasok sa loob ng bar, napansin ni Higuma na wala ang mga pirata. Pagkaupo ng mga bandido ay sinigawan ni Higuma si Makino na pagsilbihan sila nito. Makalipas ang ilang saglit, si Makino ay nagpunta kay Mayor para humingi ng tulong. Sinabi niya sa Mayor na si Luffy at ang mga bandido ay nagkakagulo na sa bar niya. Ang mga bandido ngayon nakatayo sa labas ng party's bar. Si Higuma hawak sa leg si Luffy na puro gasgas at tanggal ang isang ngipin dahil sa paggulpi sa kanya ng mga bandido. Habang binibinat-binat ni Higuma ang kaliwang pisngi ni Luffy ay bigla siyang sinuntok ni Luffy sabay sabing, bawiin mo sinabi mo! Nakaiwas ng suntok si Higuma at bigla niyang binalibag si Luffy sa lupa. Dahan-dahang bumangon at umupo si Luffy sa pagkakabagsak at pagalit niyang sinabing, pagsisisihan mo tong ginawa mo sa akin na to. Nakangiting pinagmamasdan lang ni Higuma si Luffy habang ito'y galit na galit sa kanya. Sabay sabi niyang, mga kosa, nakadiskubre ko ng kakaibang nilalang. Malaking pera siguro to pag nabenta sa perya. Biglang tumayo si Luffy at kinuha ang kahoy na malapit sa kanya at walang takot na sinugod ulit si Higuma. Ang kulit mo talagang bata ka Ayaw mong tumigil Eto sa'yo. Sinalubong ng paa ni Higuma ang mukha ni Luffy. Bulagta ulit si Luffy sa lupa. At habang nakabagsak sa sahig si Luffy ay tinapakan ni Higuma ang ulo nito para hindi na siya makabangon pang muli. Sinabi ni Higuma na wala naman daw siyang nasabing masama sa kanya pero bakit nagagalit siya ng ganun? Pasigaw namang sumagot si Luffy na meron daw siyang nasabi kaya kailangan niyang magsorry. Biglang dumating sa eksena si Mayor kasama si Makino at ito'y nagmamakaawa kila Higuma na pakawalan na nila si Luffy. Lumuhod pa ang mayor at sinabing handa siyang bigyan sila ng maraming pera basta itigil lang nila ang pananakit sa bata. Nagulat at nalungkot si Luffy nang makita niyang nagmamakaawa ang mayor para sa kanya. Hindi pa din pumayag si Higumang pakawalan si Luffy kahit bigyan siya ng pera dahil sobrang ginalit daw siya nito at nilait-lait pa. Ikaw naman na nagsimula nito, unggoy na bandido! Matapang na sigaw ni Luffy habang tapak pa din ni Higuma ang ulo niya. Nasagad ang pasensya ni Higuma sa narinig kaya't sinabi niyang, sobra na yung panlalait mo bata, di na kita ibebenta, lalagutan na lang kita ng hininga. Habang ang mayor at si Makino ay sumisigaw sa pagmamakaawa ay may biglang nagsalita sa kanilang likuran. Sila'y napahinto dahil ang boses ay parang pamilyar. Uy, nandito pala kayo mga mountain bandits. O Luffy, kala ko ba kasing lakas ng baril yung suntok mo? Masiglang sabi ni Shanks na kadarating lang mula sa isang paglalakbay. Si Makino at ang mayor nagulat sa biglang pagdating ni Shanks pero si Luffy naman medyo nainis sa sinabi sa kanya ng kapitan. Ha, nandito ka pa rin pala piratang duwag. Siguro pahinga mo sa paglilinis ng banyo no? Pang-asar na sinabi ni Higuma kay Shanks. Hindi sumagot si Shanks sa pang-asar ni Higuma pero tahimik itong lumakad papunta sa kanya. Nang makita ni Higuma na papalapit sa kanya si Shanks ay sinabi nitong, hindi ko alam kung ba't nandito ka at wala akong pakialam pero kapag lumapit ka pa, tatapusin ko din yung buhay mo.
Kaya alis na, duwag na pirata. Hindi pinansin ng kapitan ang pananakot sa kanya kaya tuloy-tuloy lang ang kanyang lakad papunta kay Higuma. Pero bigla siyang hinarang ng isang bandido at tinutukan siya ng baril sa ulo. Bingi ka ba, piratang duwag? Sabi ng boss ko, umalis ka na. Kapag di ka pa umatras, yung ulo mo, baka malagyan ko ng butas. Napahinto si Shanks at siya'y pinagtawanan ng mga bandido. Tiningnan ni Shanks sa mata ang bandidong humarang sa kanya at sinabi niyang, ngayong tinutok mo yung baril mo sa akin, ibig sabihin, handa ka nang mamatay ha? Ha? Anong pinagsasasabi mo? Ibig kong sabihin, delikado yung panunutok ng baril. Walang pasabing binaril sa ulo ng matabang pirata ang bandidong kausap ni Shanks. Bulagta sa lupa ang bandidong kawawa. Ang mayor, si Makino, pati si Luffy hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Naghiyawan sa galit ang mga kasama ni Higuma. Sabi ng mga to, hindi daw patas makipaglaban ng mga pirata. Sumagot naman ang mga piratang, anong di patas ang pinagsasasabi nyo? Hoy mga unggoy, hindi santo ang nasa harap nyo. At sinabi ni Shanks sa kanilang, mukhang nakakalimutan nyo na. Ang kinalaban nyo ay mga pirata at wala kaming pakialam sa mga sinasabi nyong patakaran. Sinigawan naman sila ng isang bandidong, huwag kayong makialam dito, umalis na kayo! Sumagot naman si Shanks at sinabing, mga bandido, makinig kayo. Pwede nyo akong buhusan ng alak o kaya tapunan ng pagkain. Kung gusto nyo akong daraan, pwede din. Baliwala sa akin lahat yun. Tatawanan ko lang kayo. Pero kahit anong dahilan, masama o mabuti man, hindi nyo pwedeng saktan ang aking kaibigan. Nagulat si Luffy sa narinig. Hindi niya akalain na kaibigan pala ang turing sa kanya ni Shanks. Si Higuma na may humagakgak ng tawa. Wala daw kwenta ang mga pinagsasasabi ng pirata. Sabay inutusan ni Higuma ang kanyang mga tauhan na patayin ang mga pirata. Nilabas ng mga bandido ang kanilang mga sandata at agarang sumugod. Habang papalapit ang mga bandido, lumapit kay Shanks ang nagyoyosing pirata at sinabi nitong siya na ang bahala sa mga to. Kalmadong naghintay ang nagyoyosing pirata sa mga paparating na bandido. Ang unang sumugod sa kanya ay pinaso niya ng yosi sa muka. Tumba at napasigaw ang bandido sa sakit. Sabay-sabay nang sinugod ng mga bandido ang nagyoyosing pirata, ngunit ginawang parang baseball bat ng pirata ang kanyang mahabang baril at pinagbabambo ang mga bandido. At makalipas ang ilang segundo, halos wala pang isang minuto, tumba lahat ng mga sumugod na bandido. Habang nagsisindi ng yosi ang pirata matapos makipaglaban ay sinabi nitong kay Higuma na kung gusto niyang kalabanin silang mga pirata, isang batalyon dapat ang dinala niya. Nagulat si Luffy, pati rin si Makino at ang mayor sa ipinamalas na lakas na nagyoyosing pirata. Nanginig naman sa takot si Higuma nang makita niyang nakabulagta ang lahat ng kanyang mga kasama. Sa takot ay biglang naghagis ng bomba si Higuma at binalot ng usok ang buong kalsada. Makalipas ang ilang sandali, pagkawala ng makapal na usok ay wala na din si Luffy at Higuma. Nataranta si Shanks na malaman niyang nawawala si Luffy, kaya't ang matabang pirata ay sinusubukan siyang pakalmahin. Matagumpay ang naging pagtakas ni Higuma. Sumakay siya ng maliit na bangka at sa gitna ng dagat niya naisip magtago. Hinostage niya si Luffy para kung sakaling makita siya ng mga pirata ay magamit niya itong panakot. Pinagmasdan ni Higuma ang paligid at nakita niyang mukhang wala nang paparating na panganib, kaya't kumalma na ang isipan niya. Naisip niya din na wala na siyang pakinabang kay Luffy kaya't sinipa niya to papalabas ng bangka. Si Luffy ay galit na galit sa kanyang sarili dahil hindi man lang siya nakatama kay Higuma kahit isang suntok man lang. Bigla niyang naalala kung paano nagsimula ang away nila. Habang umiinom pala sa bar si Higuma, narinig ni Luffy na nilalait niya ang mga pirata. Si Shanks daw ay sobrang duwag. Kahit paluin ng bote sa ulo, hindi daw papalag. Nagalit si Luffy sa kanyang narinig kaya't sinita niya si Higuma. Yun pala ang dahilan kaya nag-away ang dalawa. Nalaglag sa dagat si Luffy matapos siyang sipain palabas ng bangka ni Higuma. Hindi makalangoy si Luffy, kawag lang siya ng kawag para hindi siya tuluyang lumubog. Habang si Higuma na may tuwang-tuwang pinapanood si Luffy nalulunod, biglang may lumabas na halimaw na pula ang mata sa kanyang likuran. Nagulat si Higuma at nang tumingin siya sa kanyang likod, bigla siyang sinunggaban ng halimaw. Ang bilis ng mga pangyayari. Si Higuma ngayon wala na. Biglang kinain ng halimaw ng walang pasabi. Matapos nguyain ng halimaw ang kanyang nakain ay nakita niya si Luffy at ito naman ang gusto niya ngayong kainin. Natakot si Luffy at napasigaw ng saklolo nang makita niyang papalapit na sa kanya ang halimaw. Ayan na! Palapit na ng palapit. Sinunggaban ng halimaw si Luffy pero sa bingit ng kamatayan, biglang dumating si Shanks at nailayo niya si Luffy sa bunganga ng halimaw. Takot na takot si Luffy sa nangyayari. Nang mapansin ng halimaw na nagmintis siya sa pagkain niya sa bata, kinilatis niyang muli ang kanyang mga biktima. Pero bago makasugod ang halimaw, tiningnan siya ng matindi ni Shanks at inutusan niya itong umalis. Ang halimaw ay biglang napahinto sa pagsugod at may kakaiba siyang naramdaman. Si Shanks naman hindi niya tinanggal ang mabagsik niyang tingin sa halimaw hanggang ang halimaw ay parang natakot at bigla na lang silang iniwan. Pagkaalis ng halimaw ay nanatili si Shanks at Luffy na palutang-lutang sa gitna ng dagat. Kinausap ni Shanks ang umiyak na si Luffy at sinabing, "Pasensya ka na Luffy.
Nito ko lang nalaman. Sinabi sa akin ni Makino na pinagtanggol mo pala ako kay Higuma kaya sinaktan ka nila. Oh, huwag ka na umiyak. Di ba sabi mo matapang kang mandirigma? Pero si Luffy ay hindi mapigilan ng pag-iyak at bigla niyang sinabing, pero Shanks, paano na yung braso mo? Kalmado namang sumagot si Shanks ng, isang braso lang yan Luffy, maliit na bagay. Ang importante sa akin ngayon, ligtas ka na. Humagulgol ng iyak si Luffy na sa sobrang lakas ay parang dinig ang kanyang lungkot sa buong karagatan. Sa mga nangyaring kaganapan ay naintindihan na ni Luffy kung ba't ayaw pa siyang isama ni Shanks sa kanilang paglalakbay. Ang karagatan pala ay sobrang mapanganib at mapangahas lalo na kung hindi ka malakas. Pero ang pinaka napagtanto ni Luffy ay hindi pala basta-basta itong mga pirata, lalong-lalo na ang kapitan nila. Si Shanks pala'y hindi duwag o mahina, ang kapitan pala'y isang totoong dakila. Dahil sa paghanga ni Luffy kay Shanks, siya ay sumumpa na balang araw ay magiging katulad niya ang dakilang kapitan ng mga pirata. Makalipas ang ilang araw, nagpasya ng umalis ang mga pirata sa bayan nila Luffy. Naitanong ni Luffy kung babalik pa daw ba sila matapos ang kanilang paglalayag. Sinagot naman siya ni Shanks ng, baka di na kami bumalik dito. Siguro malulungkot ka, no? Sumagot naman si Luffy ng, medyo malulungkot nga ako pero hindi na ako magpupumilit sumama sa inyo ngayon. Dahil napagdesisyonan ko na magiging pirata ako pero sa sarili kong paraan. Pang-asar namang sabi ni Shanks na, ha! Ikaw! Pirata! Sa liit mong yan, mukhang malabo yatang mangyari yun. Di naman nagpatalo si Luffy at sinabi niyang, kaya kong maging pirata. Hahanap ako ng sarili kong kasama at mas magiging malakas pa kami sa inyo. At darating ang araw, ako ang magiging hari ng mga pirata. Nagulat ang lahat sa sigaw ni Luffy pero sila'y masaya dahil ang taas mangarap ng bata. Nang marinig ni Shanks ang sinabi ni Luffy ay natuwa ito at sinabi niyang, mas malakas sa amin ha, kung ganun. Sige, papahiram ko muna sa iyo tong sombrero ko. Napaka-importante niya sa akin kaya kung pwede lang, ingatan mo sana. At ipangako mo na kapag naging magaling ka ng pirata, yung sombrero ko isosoli mo na ha. Bumuhos ang luha ni Luffy sa pamamaalam sa kanya ni Shanks. At habang naglalakad papuntang barko ay naalala ni Shanks ang kanyang pagkabata at dahil sa mga binitawang salita ni Luffy, sila daw pala ay magkaparehas. Kung mangarap ay parehong mataas. Hinanda na ng mga pirata ang layag. Ang barko ay dahan-dahang umusad at papalayo ng papalayo sa daungan. Ilang saglit pa ang lumipas ay abot tanaw na lang ang mga pirata sa lawak ng dagat. Makalipas ang 10 taon, si Luffy ay handang-handa na sa hamon. Ang pangarap niyang maging pirata sa wakas magsisimula na. Si Makino at ang iba pang mga taga-nayon ay nasa daungan ng barko at masayang pinagmamasdan ang pag-alis ni Luffy. Ngunit ang mayor ay parang galit dahil mabibigay lang daw ng kahihiyan sa kanila kapag siya ay naging isang pirata. Si Luffy ngayon ay nakasakay sa isang maliit na bangka at masayang nagsasagwan, ngunit hindi pa siya nakakalayo ay biglang may lumabas na halimaw sa kanyang harapan. Ito ang parehong halimaw na kumain kay Higuma at pumutol ng isang braso ni Shanks. Nagulat si Luffy sa biglang lumabas sa harapan niya pero hindi siya natakot dito. Inaasahan niya pala ang paglabas nito para masubukan niya ang matagal niya ng pinapractice na isang teknik. Nagsimula ng sumugod ang halimaw. Si Luffy na may tumayo ng bangka at naghanda na ring umatake. Biglang humaba ang kamay ni Luffy at tinamaan sa mukha ang halimaw ng isang napakalakas na suntok. Bagsak ang halimaw sa lakas ng ataking ginawa ni Luffy. Yan ang napala mo, haharang-harang ka kasi. Nakangiting sabi ni Luffy sa unti-unting lumulubog na halimaw. Ngayong wala nang harang sa kanyang harapan, siya'y nagpatuloy na sa kanyang paglalayag. Napaisip siya na ang una niyang kailangang gawin ay maghanap ng mga kasama. Mga 10 daw siguro, ayos na. At kailangan niya din pala ng banderang pangpirata. Matapos pag-isipan ni Luffy ang kanyang mga kailangang gawin, ay matindig siyang tumayo sa kanyang maliit na bangka at sinigaw niya sa mundo na siya'y magiging hari ng mga pirata. At ito ang simula ng makasaysayang paglalakbay ni Luffy patungo sa kanyang pangarap. Saan kaya unang dadali ng alon ng ating bida? Sino kaya ang una niyang magiging kasama? Ano na kayang nangyari kila Shanks? Yan ang aabangan natin sa mga susunod pang kabanata.
Hey friends, maraming salamat at umabot ka dito sa dulo. Maraming salamat at nagbigay ka ng oras para panoodin ang bidyong ginawa ko. Bilang isang masugid na tagahanga ng One Piece ay ginawa ko tong video para ipakita ang aking suporta at paghanga sa napakagandang gawa ni Mr. Eiichiro Oda. Napakagaling at napakalawak talaga ng imahinasyon ni Sensei Oda, kaya't bawat pahina ng kanyang gawa talagang mapapahanga ka. Kaya inaanyayahan kita na basahin ang orihinal na gawa ni Sensei Oda. Siguradong mag-e-enjoy ka dahil ang kwento ng One Piece ay punong-puno ng saya, ng aral at ng mga makukulay at kakaibang tauhan. Nga pala, kung nagustuhan mo yung napanood mo, paki-like naman at i-share mo sa mga kaibigan mong sa tingin mo magugustuhan din nila. Huwag mo din kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification para maging updated ka sa mga bagong videong paparating dahil simula pa lang ito ng mahaba-habang kwentuhan. Kaya subscribe na. O paano, hanggang dito na lang muna sa ngayon ha. Maraming salamat ulit. Hanggang sa muli.